Amen. First in line, we have our officiating minister, Reverend Crisanto R. Carlos. The man to stand beside the groom at the altar, Mr. Gerald Rivera. The groom's loving parents, Manuel Cagingin, Amalia T. Cagingin, with the groom, Nathaniel Pilar Cagingin. The gentlemen and women who agreed to stand as principal witness to the union, first in line, Pastor Christian Joseph Carlos and Mrs. Ofelia de la Cruz. Next, we have Mr. Genaro Reyes Jr. and Miss Lisel Dadong. Next, we have Arnel Sakay and Pastora Evelyn de la Cruz. De la Rosa. De la Rosa. Pastora Evelyn de la Rosa. To carry their symbol of faith, Joanna Marie Baraclan. To carry their symbol of treasure, Tristan Troy Pendejito and Racilyn Alejo. To carry their symbol of love, Manuel Cagingin Jr. and Jessica Sarmiento. To light their path to righteousness, Emmanuel Cagingin and Jessa Cagingin. Wala pa pala. Sila pala yung susunod. Emmanuel Cagingin and Jessa Ibanin. Susunod po yan sila. Sayang, hindi na-record. To clothe them in one love, Carlo Cruz and Joreline Katindig. To bind them together in unity, Angelo Reyes and Joy Becel Baraclan. The maid of honor, Daniel Ann Alfonso. Let us now welcome the bride's loving mom and lolo, Caroline Pendejito and Cornelio Pendejito. Following will be a dance number. For the giving of flower bouquet to the bride.
Let us now welcome the bride, Hazel Limpin. Umaga po sa bawat isa. Sa pagkakataon po na ito, ay nasa harapan po natin si Nathaniel Tilar Kagingin at Hazel Pendihito Limpin upang pagtaliin po ang kanilang mga puso. Ang kasalan po ay palaging binubuo ng tatlong bahagi. Ang una po ay ang espiritual, na dapat po ay dito muna nagaganap ang kasalan. Kaya ito po ay isang paalala sa lahat po ng mga magulang, mga anak at sa mga nangangarap pong magkaroon ng asawa. Ang una pong bahagi ng kasalan ay espiritual. Kailangan muna silang maikasal at maipanalangin po bago may maganap sa kanilang mga buhay. Pangalawa po ay ang legal marriage. Pagkatapos po ng kasalan, ang certificate of marriage ay dadalhin po ito sa munisipyo, sa ating local civil registrar upang ito po ay maitala at masabi po na ito ay isang legal na kasal. At ang pangatlo po doon ay ang physical wedding. Ito ay ang pag-angkin ni Nathan kay Hazel at ang pag-angkin ni Hazel kay Nathan. Hindi po nawawala sa kasalan ang pagsama po ng Diyos sapagkat ang author ng kasalan ay ang Panginoon. Kaya sa pagkakataon po na ito, tayo po ay mananalangin. Aanyayahan ko po kayo lahat na tumayo sa pagkakataon na ito. Hilingan natin si Pastor Atel na manguna sa atin sa panalangin. Sige po, sabay-sabay po tayong manalangin at itaas sa Panginoon ang okasyon na to. Dakilang Diyos, maraming salamat lang po sa iyo sa ganitong pagkakataon. Natunay nga po na narito kami sa pag-isang dibdib po ng iyong mga anak. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na manguna at maghari sa puso ng bawat isa. Tunay po, Ama, na nais po naming papurihan ka bago po ang lahat sa aming mga buhay. Sinasamba ka namin, tinataas ka namin, Panginoon, niluluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan. Basbasan mo po ang gawain na ito at kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na magpakahayag sa bawat taong narito at sa iyong mga anak na ikakasal. Salamat po sa mga magulang, salamat sa mga anak na narito, at gayon din po, Panginoon, gabayan niyo po ang aming pastor, Pastor Sani, na siya pong magkakasal sa kanila, O Diyos. Marami lang pong salamat sa iyo. Sa iyo po namin iniaalay ang kasalan na ito, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen, amen. Makakaupo na po ang lahat maliban sa mga ikakasal. Muli po, nasa harapan natin si Nathan Kagingin at si Hazel Limpin upang pagdiliin po ang kanilang mga puso. Mangyari po na maanyayahan ang kanilang mga magulang, ang mga magulang po ni Nathan, si Brother Manny at si Sister Ami. Dito na kayo sa tabi ng inyong anak. At gayon din ang mga magulang po ni Hazel, si Carol at si Anastasio Jr. Limpin. Nakakatawanin po ng kanyang lolo, si Mr. Cornelio Pendihito. Akit na po kayo rito. Mga magulang, maraming salamat sa mga panahon na inyong ginabayan at sinamahan ang inyong mga anak. At ang inyong paghahatid sa altar na ito ay pagsasabing nais niyong ang buhay ng dalawa na ito ay mapagpala ng Panginoon at magkaroon sila ng bagong pasimula. Hindi matatawaran ang maraming mga panahon ng inyong pagpupugay at ang inyong pong mga paghihirap para po maidaos lang ang dalawa na ito
at maitaguyod madala sa altar po na ito. Naalala namin ang maraming mga panahon ng inyong mga pagdurusa at paghihirap at pagpupunyagi para maihatid sa altar ang dalawa na ito. Pagkatapos po ng kasal, nawa po kayo ay patuloy na maging gabay ng inyong pong mga anak para sa pagtahak nila sa isang panibagong yugto ng buhay. Hindi madali ang mga dadaanan ng dalawa na ito at hindi rin po madali ang maging mga biyanan sapagkat hindi nyo po nakita to at walang nag-aral na maging biyanan. Natagpuan nyo na lang ang sarili nyo na kayo pala magiging biyanan na. Pero nawa ang lahat ng magagandang mga bagay na inyong naranasan habang kayo ay nabubuhay sa daigdig na ito ay maging gabay ng dalawang ito. Nais ko kayong tanungin, Mr. and Mrs. Manuel at Amalia Kagingin, buong puso niyo bang pinagkakaloob si Nathaniel na maikasandibdib ni Hazel mula ngayon at magpakailanman? Maraming salamat. Kayo naman po, Mr. Cornelio at Miss Carol, buong puso niyo bang pinagkakaloob ang inyong anak na si Hazel upang maikasandibdib ni Nathan? Marami pong salamat. Nawa po ay patuloy kayong mapagpala ng Panginoon. Nais ko po kayong ipanalangin. Panginoon, marami pong salamat sa mga magulang, maging sa lolo, Panginoon, nakasama po namin ngayon upang maihatid sa altar, Panginoon, si Nathan at si Hazel. Ikaw po ang patuloy na magpala at maging malapit po sa kanila. Loobin mo na ang iyong pagsama ay patuloy nilang maranasan at ang mga karanasan, Panginoon, ng kanilang pamumuhay na naging daan upang maging matagumpay ang kanilang buhay may asawa ay maging gabay po ng kanilang mga anak. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay at maging malapit ka pa po sa kanila. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat. Makakabalik na po tayo sa ating upuan. Makaupo na kayong dalawa. Bago po ako mag-share, kung maaari po, wag muna po tayo magpo-post sa FB. Wag muna po tayong magkukumpul-kumpul habang tayo po ay naggagawain. Maging mamaya po sa inyo pong reception. Ingatan po natin ito kasi po hindi naman allowed talaga yung mga mass gathering pa, 50% capacity lang. Kaya lang gusto nating ituloy po ito dahil meron naman pong mga minimum health standard. Pero dapat ang mga Kristiyano po ang unang sumusunod sa minimum health standard. Okay po ba yun? Okay po ba? Maraming pong salamat at sa pagkakataon po na ito ay nais ko pong basahin ang ilang mga talata sa Matthew chapter 19, beginning verse 3. May ilang Pariseong lumapit sa kanya at nagtangkang humanap ng maipaparatang sa pamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba din yun nababasa sa kasulatan na sa pasimulay lang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa, kaya ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. Tinanong siya ng mga Pariseo, kung gayon, bakit iniutos ni Moses na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghihiwalay bago niya palayasin at hiwalayan ito? Sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moses na palayasin at hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo, subalit hindi ganon sa pasimula. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita. Mula pa lamang po sa panahon ng Panginoong Yesus o pag binalikan po ang Old Testament, lagi na pong may issue patungkol po sa kasalan. At maging sa panahon ng pangangaral ni Kristo Jesus, siya po ay hindi nakaligtas sa mga ganitong uri po ng pagtatanong sapagkat ang mga Israelita ay palagi pong humahanap ng resolusyon para po makaalis doon po sa kanilang pinasok na kasalan. Subalit ang Panginoong Yesus po, nung pagkakataon na yon na hinihingan po nila ng pananaw patungkol sa kasalan, ay sasagot po siya at tuturuan niya ang mga nagtatanong po na ito at ito ay magiging isang napakagandang katuruan para sa bawat isa rin po sa atin. Mula po rito ay maunawaan po natin ang ibig sabihin po ng kasalan.
Ano ba ang nakapaloob sa kasalan para ito'y magtagumpay? Gusto sana natin na 50 years from now, pag maputi na ang buhok ni Nathan at saka ni Hazel, sila pa rin magkasama. Gusto po ba natin yan? Kayo ba? Parang ayaw niyo yata. Pero, hindi lahat po na nagpakasal ay nagsama ng matagal. Totoo po ba yan? Hindi po assurance na sila'y nagmamahala ng husto. Ngayon, sila ay magtatagumpay. Kung hindi nila makakasama ang Panginoon, maaring hindi po sila magtagumpay. Kaya mula po rito ay makikita natin ang ilang mga sinabi ng Panginoong Hesus patungkol sa kasalan. Ang una po nating makikita ay ang pananaw patungkol po sa kasalan, the perspective in marriage. May dalawa pong klase ng pananaw patungkol po sa kasalan. Ito po yung human perspective, yung pananaw natin, at yung pananaw po ng Diyos, yung divine perspective. Ano po yung pananaw ng tao? Ang pananaw po ng tao ay ganito. Nag-iisip po sila, maski na religious leaders nung panahon ni Jesus, kung papaano po makakalabas sa kasalan pag hindi na nila gusto ang kanilang napakasalan. At dito nga po ay ang ginamit na salita sa Tagalog ay nararapat bang hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa ano pa mang mga kadahilanan? At bakit kinakailangan pang bigyan ng kasulatan ni Moses saka bago palayasin? Ang ginamit nga pong salita ay palayasin. Bible po ang makikita niyo, nagsasabi po dito. So tumitingin po ang Panginoong Hesus doon sa perspective ng tao, pananaw ng tao. Ang kasalan po ay hindi ganoon ang disenyo na naghahanap ng paraan para makakalabas. Nathan, alam mo na ba pinasok mo na to? May entrance, walang exit. Ikaw din. Ngayon, ang nakikita mo, kagandahan niya. Ba't ayaw mo yatang pumayag? Ngayon, payat pa yan. Pag dumami anak nyo, lolobo yan. Yung hugis ng katawan niya na mukhang coke. Coke pa rin, in ka naman sa susunod. Pero, ang papakasalan mo yung kabuuan ni Hazel. Kaya may entrance ang kasalan, walang exit. Ikaw naman, Hazel. Kala mo ba ganyan lang kagandang lalaki yan? Pero darating ang panahon, mababago rin ang itsura niyan. Kung kilala mo siya ngayon, darating ang panahon, magugulat ka. Marami kang makikitang ugali na hindi mo gusto. Parang ngayon pa lang tumatangukan eh. Parang alam mo na, no? Pero ang papakasalan mo rito ay ang kabuuan ng kanyang pagkatao. May entrance ang kasalan, walang exit. Yung human perspective, maski religious leaders, naghahanap ng option paano lalabas sa kasalan. Pero tingnan natin ang sagot ng Panginoong Yesus. Sabi niya po sa verse 4, Haven't you read, he replied, that the beginning, the Creator made them male and female. Hindi niyo pa ba alam na sa pasimula ay nilalang ng Diyos na ang tao ay lalaki at babae. Bago niya po tukuyin ang patungkol sa kasalan, pinaunawa muna ng Panginoon kung sino yung kanyang ikinasal. Ang ikakasal niya po nung panahon na yon ay lalaki at babae. Ang atin pong pamahalaan, lalo na po ang Makabayan Black sa Kongreso at sa Senado, ay pilit po na ipinapasok ang same-sex marriage. Alam niyo po ba na darating ang panahon sa bansang Pilipinas, anumang pigil ng mga tao, matutupad pa rin yon. Magkakaroon pa rin ng katotohanan na maaari po na ma-legislate ang batas na kung saan ang parehas na babae at parehas na lalaki ay pwede nang ikasal. Pero mangyari man ang batas na yon, hindi pa rin iyon ang unang kasalan. Ang unang kasalan pa rin ay lalaki at babae. Lalaki at babae. Sigurado naman kayong dalawa. Sigurado naman sila.
Ngayon po, sa divine perspective ng kasalan, ang gusto ng Panginoon, ang kasalan ay pangmatagalan. Hindi lang siya pangmatagalan, ang pwede lang maghiwalay sa kanila ay ang kamatayan. Dugtong ng Panginoong Yesus, and Jesus said, "For this reason, a man will leave his father and mother and shall cleave unto his wife, and the two shall become one flesh." Dito po papasok yung pangalawang bagay na gusto ko pong banggitin. First is the perspective in marriage. The second thing is this, the principle in marriage. Ano ang prinsipyo ng kasalan? For this reason, a man shall leave his father and mother. Ganito raw po yun. Sa ganitong kadahilanan, iiwanan ni Nathan ang kanyang mga magulang na si Manny at si Ami at silang dalawa ay magsasama. Tinanong ko po yung dalawa na ito kung ano ang plano nila pagkatapos ng kasal. Siyempre, tutuloy nila pag-aaral. Di ba? At ang sigurado, sasama kayo sa magulang nyo o kung saan pwede. Ganon kayo kamahal na magulang nyo. Pero hindi kayo dapat manatiling ganon. Kailangan dumating ang panahon na pag nakatapos kayo ng pag-aaral, nakakuha kayo ng trabaho, magsasarili kayong dalawa. Pinasok mo na rin lang ito, Nathan eh. Pangatawanan mo na. Sabihan mo nga. Pati ikaw, sabihan mo rin. Ayaw mo rin sabihan, na kinakabahan kayong dalawa, magkabiglaan kayo. Pero yun po ang totoo. Ang kasalan po, para maging matagumpay, yung mga ikinasal, dapat mangarap na sila'y magkakaroon ng sariling buhay. Naunawaan niyo po ba yun? Maliwanag ba? Ba't parang lumalayo tingin mo? Napakahalaga po ng mga bagay na ito kasi ito po yung prinsipyo na pinakita ng Panginoon. Sa ganitong kadahilanan, iiwanan ng lalaki ang kanyang mga magulang at sasama sa kanyang asawa. Yun po yung unang principle, live. Hindi ibig sabihin na masama ang loob mo sa magulang mo, kundi dahil pinasok mo ang kasalan at ikaw ay mangangarap ng sarili mong buhay. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall cleave unto his wife. Siya ay sasama sa kanyang asawa. Ito po yung kasama sa principle po na ito. Ang ibig sabihin nun ay to be glued. Nakikita mo tatay mo pagka nagwe-welding. Kayong dalawa, parang dalawang bakal na pinagdikit saka winelding. Pag gusto kayong maghiwalay, tatanggalin yung welding. Pag tinanggal yung welding, gagamitan uli ng welding machine. Parehas na sira na yung dalawang bakal na yon pag naghiwalay. Magiging isa kasi kayo. For this reason, a man shall leave his father and mother, the first principle, and shall cleave to his wife, the second principle, and the third principle is, and they become one flesh. Magiging isa na lang kayo. Sa math, hindi mo pwedeng hatiin ng 1. I-calculator mo, baka sabihin natin 2.5. Pero hindi mo mahati ang isa. Ang dalawa mahati mo. Pero dahil kayo dalawa na pinag-isa ng Panginoon, hindi na kayo pwedeng hatiin. Naunawaan niyo pa yung dalawa? Yung weave ay ganito. Pinalaki ka ng mga magulang mo na alam ng mga magulang mo ito ang tama. Pinalaki ka ng mga magulang mo at ng lolo mo na alam nila ito yung tama. Pero sa totoo, magkaiba kayo ng likes and dislikes. Magkaiba pa rin kayo ng pananaw sa buhay. Sa mga sastre at sa mga mahusay po ng pananahi, parang ganito ang dating.
magkaiba kayong sinulid, pinagsama kayo ng Diyos, magiging magandang tela kayo. Gusto niyo ba yun? Magandang tela sa harapan ng Panginoon. Nakita po natin ang mga bagay po na ito mula po sa perspective in marriage, principles in marriage. At ang pangatlo po nating makikita, ang sabi ng Panginoon, therefore what God has joined together, let man not separate. Ang pangatlo pong makikita natin dito ay yung permanence of marriage. Ang kasalan ay permanente. Wala itong katapusan at ang pwede lang maghiwalay sa inyo ay kamatayan. Na ang ibig sabihin nun, magugulat kayo sa mga darating na panahon na yung ugali ng bawat isa ay lilitaw, pero for the sake na mahal nyo ang Panginoon at mahal nyo ang isa't isa, hindi nyo titingnan ng ugali na hindi nyo gusto sa isa't isa. Mananatili kayong nagmamahalan at nagsasama for the sake na kayong dalawa ay pinag-isa ng Panginoon. For the sake na kayo ay magkakaroon ng pamilya at magkakaroon kayo ng mga anak. Ang ibig sabihin ng lahat ng yan, ang kasalan ay permanente. Tatagan mo. Habang buhay yan. Lalo ka na. Naalala niyo sabi ko sa inyo? Hanggat di kayo nakakapirma, pwede pa kayong umatras. Hanggat hindi pa kayo pirmado, pwede pa kayong tumakbo. Ano ang ibig sabihin po noon? Kaya ko po yun sinasabi sa lahat ng aking kinakasal, hindi po para makagawa sila ng paraan para makasibat. Sinasabi ko po yun para maunawaan nila na ang papasukin nila ay permanente. Na kapag pinasok nila yon, hindi na sila mag-iisip ng paraan para makalabas. Naunawaan yung dalawa yan? Sabi ni Jesus, what God has joined together, let no man separate. Sino ang mag-iisa sa inyo? Ang Panginoon. Ang trabaho ko lang ay ipanalangin kayo. Ang trabaho ng mga magulang nyo ay idulog kayo sa Panginoon. Pero kayong dalawa sa harapan ng Panginoon, ang Panginoon ang mag-iisa sa inyo. Kayong dalawa ay magiging isa sa harapan ng Panginoon. At binabalaan ang lahat ng nandirito, walang dapat maging paraan ng mga tao para magkahiwalay ang dalawa na ito. Maging ako, maging sino man sa atin, hindi tayo magiging kapamaraanan para mag-isip sila, para sila'y maghiwalay. Ang trabaho natin ay manatili pong tulungan sila na sila'y maging matatag na nagsasama. Okay ba yan? Perspective, principle, permanence, lastly, problem in marriage. Bakit po problem in marriage? Sabi po ng mga pareseo, kung ganun po Panginoon, dapat pala hindi na lang mag-asawa. Basahin niyo po. Bakit binigyan pa ng kasulatan ni Moses para bago palayasin yung babae? Kung ganun din lang po pala. Alam niyo ba ang sagot ng Panginoong Yesus? Ngayon may divorce. Gusto na rin po yan sa Pilipinas na maging batas. Sabi ni Moses, sabi ng Panginoong Yesus, si Moses gumawa ng kasulatan sa paghihiwalay, hindi dahil gusto ng Panginoon. Gumawa ng kasulatan si Moses kasi matigas ang ulo ng mga tao. Nahawakan mo na ba ulo nito? Kaya po may kasulatan ng divorce kasi po matigas ang ulo ng tao. Pero kung ang tao ay magpapakabait at magpapalambot ng ulo sa harapan ng Panginoon, walang kasalan na malulusaw. Totoo po ba yun? Iyon ang sinabi ng Panginoong Jesus. Dito po sa mga religious leaders na ito, hindi nila nahanapan ang Panginoon ng mga maling sagot. Ang realidad, ang kasalan ay may problema. Katulad ng mga pariseo na ito, naghahanap sila ng solusyon para i-dissolve ang marriage.
Walang kasalan na walang problema. Ngayon, sweet kayo. Pero pagdating ng panahon, yung sweet maaaring maging sweetik. Hindi na ganon. Ibig sabihin, haharap at haharap kayo sa problema. Ngayon, gusto mo siyang tanggapin lahat. Nasa kanya. Pero darating yung panahon, may ugali niya na hindi mo magugustuhan. Ngayon, natsyatsaga ka niya. Pero maaaring dumating ang panahon, maubos ang PC niya. Parang nag-iisip ka na yata. Meron pa ba? Gusto ko sabihin yung katotohanan na ito, ang realidad ng kasalan, walang ikinasal na hindi nagkaroon ng problema. Totoo po ba yun? Sa mga may asawa na, totoo po ba yun na walang kasalan na kung saan ay hindi nagka-problema? Kung meron po kayong kilala na mag-asawa na magmula nung ikinasal, hindi nagka-problema, ipakilala niyo po ako, hihingi po ako ng payo. Ibig sabihin po nun, wala talagang ikinasal na hindi nagka-problema. It is a reality. Haharapin niyo yun. Pero dapat ang problema niyo ay hindi makapaghiwalay sa inyo. Ang problema niyo dapat ay makapaglapit sa inyo sa Panginoon at makapagpatibay ng inyong relasyon. Okay ba yan, Nathan? Now, nakita natin ang sinabi po ng Panginoong Yesus. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall cleave unto his wife, and the two shall become one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man put asunder. Let no man separate. Hindi dapat papaghiwalayin. Paano ba talaga magtatagumpay ang relasyon ng mag-asawa? Hindi ito magtatagumpay dahil sinisikap lang ni Nathan. Hindi ito magtatagumpay dahil sinisikap lang ni Hazel. Magtatagumpay ang kasalan at ang bawat tahanan kung ang Panginoon ang pangungunahin nila sa kanilang mga buhay. Dahil ito'y pangako ng Panginoon, wala kayong magagawa kapag wala kayo sa akin at kapag wala ako sa inyo. You can do nothing if God is not with you. Kailangan isama niyo ang Panginoon sa inyong buhay. Isama natin ang Panginoon sa ating tahanan. Isama natin ang Panginoon sa ating pong relasyon. Yun ang magdadala sa atin sa isang magandang buhay. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Kasama po ni Nathan at ni Hazel, lalapit po tayo sa Panginoon upang itiwala ang atin pong mga buhay at ang atin pong sambahayan sa harapan ng Panginoon. Sino man po sa ating kalagitnaan ang nagnanasa na si Kristo Jesus, ang siyang maging tagapanguna at siyang Panginoon ng atin pong mga buhay. Mangyari lamang po na sa isang simpleng panalangin na ito ng pagtatalaga ng buhay at sambahayan sa harapan ng Panginoon, tayo po ay lumapit ng may pagpapakumbaba. Atin pong ulitin at sambitin ang panalangin ito. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, akin pong naunawaan, ano man ang aking mga pagsusumikap, kung hindi kita kasama, ang lahat ng ito ay mababaliwala lamang. Kaya po, Panginoon, sa umagang ito ay buong puso na nagpapakumbaba ako sa iyo. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking pagkukulang at kasalanan. At mula po sa araw na ito, ang buhay kong ito at ang aking sambahayan ay muli kong itinitiwala sa iyo. Patuloy mo po akong pagharian, pati ng aking sambahayan. At ako'y nagpapasalamat sa iyong walang sawang pagpapatawad sa akin. Marami pong salamat. Ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa bawat lalaki at babae na dumulog po sa iyo ngayon pong umaga na ito. Patuloy ka pong magpala, manguna sa kanila, at bayaan mo pong makilala ka pa nila sa isang malalim na kapamaraanan. Samahan mo pa rin po kami, Panginoon, sa seremonya ng kasalan na ito at patuloy ng iyong banal na pangalan ay mataas sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat sa inaming ito tinitiwala sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pwede na pong maupo ang lahat maliban sa mga ikakasal. Muli po ay nasa ating harapan si Nathaniel Tilar Cagingin at Hazel Pendihito Limpin. Meron po bang nakakaalam sa inyo ng mabigat na dahilan upang hindi po matuloy ang kasalan na ito? Parang wala nang sasagot. Pinalak niyo ba yung ibaba? Kaya wala na. Ayan. Dahil wala po na tumututol, ang kasalan po na ito ay magpapatuloy. Pwede ba nating palakpakan ang mga ikakasal? Nais kitang tanungin, Nathan, Nathaniel Tilar Cagingin, buong puso mo bang tinatanggap si Hazel Pendihito Limpin na maging tunay mong asawa sa buong pag-ibig at paglilingkod at mabuhay na kasama siya alinsunod sa utos ng Diyos sa banal na tali ng matrimonyo? Opo. Palakpakan po natin si Nathan. Ikaw naman, Hazel Pendihito Limpin. Buong puso mo ba tinatanggap si Nathaniel Tilar Cagingin na maging tunay mong asawa sa buong pag-ibig at paglilingkod at mabuhay na kasama siya alinsunod sa utos ng Diyos sa banal na tali ng matrimonyo? Opo. Palakpakan po natin si Hazel. Bago po natin ituloy ito, may I ask dun po sa candle sponsor, pakisindihan niyo po yung 2 kandila. Ang liwanag po ng kandila ay sumisimbolo sa Panginoong Yesus na nang sabihin ng Panginoong Yesus, I am the light of the world. Ako ang liwanag ng sanlibutan. Sino man na nanalig sa akin, bagamat lalakad sa kadiliman, ay may liwanag na tatanglaw sa kanyang buhay. Ang liwanag po ng mga kandilang ito ay sumisimbolo sa ating Panginoon na kung saan po ay siyang magiging gabay ng 2 po na ito. Huwag po kayong nenerbisin kapag ka po nakita niyong namatay ang kandila. Kaya po yan namatay na hanginan ng bentilador. Ano po? Wala pong kinalaman ang namamatay na kandila sa buhay ng tao. Sapagkat ang buhay po ng tao ay hindi nakasalalay sa patay at buhay na kandila. Nakasalalay po ang buhay natin sa Panginoon na nagmamahal sa atin. Okay po ba yun? Pakisindihan pa nga ng gusto. Ayan. Baka may nag-iisip pa dyan eh. Ayan. Okay. Maraming salamat. Sa pagkakataon po na ito, ay madidinig po natin ang pangako po ng 2 na ito sa isa't isa. Magharap nga kayong 2. Akit muna yung Maid of Honor, saka yung best man. Sige. Pahawakan mo muna yung flower. Ayan. Maghawak kayo ng kamay. Mauna si Nathan. Pakihawakan mo nga yung kanyang mic. At itapat mo sa kanya. Atin po munang hintayin. Alam niyo na po ang nangyayari sa kanyang mga exam. Brad, gumawi ka doon ng bahagya at parang baka sa iyo mahimlayan. Pangit hanggang naging babe. At soon, magiging mami ng anak ko. Teka, ayusin mo muna. Wala kami maintindihan. Okay, 1, 2, 3. Yan. Pangit hanggang naging babe. At soon, magiging mami ng anak ko. Minahal kita noon. Minahal kita kahapon.
mahal pa rin kita ngayon. At ang vow ko, mamahalin pa kita bukas sa mga susunod. At kahit hindi mo na ako mahal, mahal pa rin kita. Ako ang magsisilbing tungkod at wheelchair mo na aakay, kakapit at aantabay sa'yo. Ako ang magiging unan at kama mo na kapag pagod ka. Ako ang sasalo sa pagod na katawan mo. Ako ang magiging panyo mo na magtutuyo sa luha at pawis mo kapag nahihirapan ka sa problema mo. Di man ikaw ang una ko, pero ikaw ang una't huli na babaeng papakasalan ko at gusto ko makasama hanggang sa dulo ng paghinga ko. Di ako nangangako na di kita mapapagalit araw-araw, pero kaya ko at maipangangako ko na papahalagahan kita araw-araw. Makita mo man sa kasalang ito ang babaeng pinagsasilosan mo, kaya kong sabihin sa kanya na harapan, ikaw ang babaeng papakasalan at mahal na mahal ko. I love you, babe. To God be the glory. Atin pong napakinggan, hindi ko po alam kung ito'y pangako o hugot. Palakpakan po natin si Nathan. Ang susunod po na may exam, pawakan na sa kanya yung mic. Hawak ko ligay ng kamay. Ayan. Harap ka sa kanya habang sinasabi mo. Naiyak. Ayan. Masyadong seryoso yun sa'yo. Unang-una, thank you kasi gusto ko mag-thank you sa'yo kasi hanggang ngayon nandito ka. And thank you sa lahat ng mga sacrifices mo, ng mga effort, sa pagmamahal, sa tiwala, at sa pag-iintindi, at sa sobrang habang pasensya na binigay mo sa akin. Salamat kasi sa dami ng pinagdaanan natin, ang dami nating issue sa buhay, lalo ako, alam mo yon. Hanggang ngayon, magkasama pa din tayo. Dumating man tong malaking pagbabago sa buhay natin. Salamat kasi sa panahon na hindi ko alam kung ano yung dapat kong maging desisyon, ikaw yung sumalo. Hindi ko mapapangako na maibibigay ko lahat ng kaya ko, lahat ng kailangan mo, pero asahan mo na nandito lang ako lagi para sa'yo, hindi man sa lahat ng mga bagay, material, pero sikapin ko na maalagaan ka, mapagsilbihan ka bilang asawa mo, and nangangako ako na mas mabait na ako ngayon. Kaya sana maging mabait ka na din para okay. Ano pa ba? Naubusan ako. So yun, sana habaan mo pa yung pasensya mo, and laging ano man yung mga problema mo sa buhay, alam mo yan, nandito ako lagi. Sinasabi nga ng iba, lagi akong naka-rest back pag may problema ka. Pero totoo yun. Nandito lang ako, hindi kita iiwan kahit ano man yung mangyari. Kahit minsan magagalitin ako, ganun lang talaga. Pero sisikapin kong hindi na yon. Salamat kasi noon pinagpipray ko na sana pag nagka-boyfriend ako, yung una't huli na yung ibigay ni Lord. Anong papasalamat ako kasi ikaw yung binigay niya sa akin. Ikaw yung una at magiging huli kong makakasama hanggang sa kunin na tayo ng Lord. Salamat. Tiwala lang sa isa't isa. And yun, mahal na mahal din kita. Thank you. Wow, palakpakan po natin ang napakagandang hugot at pangako na ayaw ipangako. Ito daw yung kanyang hindi maipapangako. Pero nadinig po natin, ang lahat po ng ating narinig sa kanila ay hindi lang basta natin narinig, tayo po ay magiging gabay nila, tayo ng mga witness. Kaya po tayo nandito para mag-witness sa lahat po ng narinig natin. Tayo ang magpapaalala po sa kanilang pangako sa isa't isa. Okay po ba yun? Ayan. Yun pong may dala ng ring. Pakidala na rito yung ring at nakita po natin ang 5 taong gulang na ring beer. Pakitanggal mo na. Ba't hindi ka sinamahan ng nanay mo?
Tanggalin mo na, anak. Ang sinsing po ay yari sa mataas na uri ng metal. Wala po itong simula at walang katapusan. Ang ibig sabihin po nito, ang kasalan na papasukan po nila ay sinisimbolo po nitong sinsing na ito na ang pinakamataas na uri ng pagmamahal ang ipapakita nila sa isa't isa. Ang damdamin nyo ngayon, ang pag-ibig nyo ngayon, ay hindi pa yan ang pinakamataas at pwedeng iyan ay mawala. Pero yung pag-ibig ng Panginoon na nasa puso nyo, ang siyang pwede nyong ipalit sa panahon na ang damdamin nyo na yan ay mawala na. Iyon ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Pangalawa, wala itong simula at walang katapusan. Para ipaalam sa inyo na ang papasukan nyong kasalan ay walang katapusan. Tanggalin muna. Set mo sa akin. Sabihin mo kung sinsing na ito. Ang singsing na ito ay sinusuot ko sa iyo bilang tanda ng aking wagas sa pag-ibig. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang singsing na ito ay sinusuot ko sa iyo bilang tanda ng aking wagas na pag-ibig. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin. Nakakaluhod na kayong dalawa. Luhod kayo. Yun pong bail. Bail sponsor. Maganda na rin po yung cord sponsor. Yun pong cord, pakilagay na. Yun pong may dala ng coin. Muli po ang mga batang may dala ng coin. Pakitanggal mo na. Hintay lang po kayo, ninenervous po yung bata. Ang coins po, ang aras ay mahalaga sa kasalan. Puro 25 ba nilagay nyo rito? 25 lang. Ano, 2 piso lang. Puro 25. 8 piraso lang yata ito eh. Wala naman po itong halaga. Kahit nga kuhanin nila itong dalawa, baka kahit na chocobot, hindi makabili ito. Pero bakit po nasa kasalan? Para ipaalam sa dalawa na ito na habang kayo ay sumusunod sa Panginoon at sa inyong mga kikitain sa buhay, ang inyong mga income, ay bibigyan nyo ng bahagi ang Panginoon, pagpapalain kayo ng Diyos. Huwag niyong kaliligtaan ang Diyos sa inyong mga pagpapalang matatanggap dahil galing yan sa Kanya. Ang coins ay simbolo ng pagpapalang pinansyal ng Panginoon. Na ang ibig sabihin nun, gusto ng Panginoon na hindi kayo mananatiling mahirap, gusto ng Panginoon na pagpalain kayo. Kapag tinanggap nyo ito, ang ibig sabihin noon, ay tinatanggap nyo na magiging kapartner nyo ang Panginoon.
Pero pagkatapos niyong tanggapin ito, gusto rin ng Panginoon na maging kapartner kayo ng Diyos. Sapagkat ang pagiging kapartner niyo ang Diyos ay ibig sabihin nagtitiwala kayo sa Kanya. Pero kapag naputol doon at hindi kayo naging kapartner ng Panginoon, hindi rin kayo mapagpapalang pinansyal. Binibigay po ito sa ikinakasal na lalaki. Nathan, tanggapin mo ang simbolo ng pagpapalang pinansyal. Mula sa araw na ito ay alalahanin mong ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapalang pinansyal. He gives the power to get wealth. Hindi ka mananatili sa isang buhay na nahihirapan, hindi mananatili na ang buhay nyo ay naghihikahos. Gusto ng Panginoon na kayo ay pagpalain at kayo ay payamanin. Kaya ito'y pinagkakaloob ko sa iyo, nawa mula sa araw na ito ay maunawaan niyong kailangan niyong kasama at kapartner ang Diyos sa inyong buhay pinansyal. Tanggapin mo ang simbolo ng pagpapalang pinansyal. Ngayon, iabot mo sa Kanya. Alam ba ibig sabihin ng ginawa mo? Mag-intrega ka. Nila ibig sabihin nun. Yun pong may dala ng Bible. Ang pinakabata pong nagdala ng Bible. Kanina lang po siya tumaas. Oh. Dapat nag-iingat talaga yung mga bata. Ang banal na kasulatan po ay napakahalaga nito sa buhay po ng mga ikinakasal. Sapagkat mula po rito ating natagpuan ang Matthew chapter 19 na atin pong pinagkuhanan ng atin pong pangangaral ngayon pong araw na ito. At ito rin po yung magiging gabay ng kanila pong buhay. Ito po ay palagi ibinibigay sa asawang lalaki sapagkat para ipaalam sa iyo, Nathan, na ikaw ang magiging tagapanguna sa buhay spiritual. Ikaw ay hindi dapat manlamig. Ikaw ang palaging magpapainit sa relasyon niyo sa harapan ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Joshua, dili-dilihin niyo ang banal na kasulatan para kayo ay magtagumpay. Nathan, tanggapin mo ang simbolo ng salita ng Diyos, ang banal na kasulatan. Mula sa araw na ito, sa harapan ng Diyos at ng mga saksi, iyong gampanan ang iyong tungkulin bilang tagapanguna ng iyong sambahayan. Huwag mong kaliligtaan at kalilimutan ang salita ng Diyos. Ikaw ang magiging gabay at ikaw ang mag-aakay sa iyong pamilya tungo sa isang buhay na ang Diyos ay naluluwalhati. Dinidilihin mo ito, babasahin mo ito araw at gabi, hindi mo ito ihiwalay sa iyo. Tanggapin mo ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa pagkakataon po na ito ay nais natin tawagin ang kanya pong mga napiling mga ninong at ninang. At sa pagkakataon po na ito ay maraming salamat sa inyo. Papabasa po natin kay Nathan at kay Hazel ang kanilang mga napiling mga ninong at ninang. Ang amin po mga ninong at ninang, Mr. Allen Paul Gloria, Miss Lizelle Dadong, Pastor CJ B. Carlos, Mrs. Lani Carpio, Mr. Genaro Reyes Jr., Mrs. Ofelia de la Cruz, and Mr. Arnoldo Sakay. Pastora Evelyn de la Rosa. Mangyari po ng mga ninong at ninang na tinawag ay kayo po ay tumayo. Pwede ko po ba kayo maanyayahan dito po sa may harapan? Ayan. Ngayon po ay ipapanalangin natin ang atin pong mga ikakasal. Mga ninong at mga ninang, maraming salamat sa inyo pong pagbibigay ng inyong pagsang-ayon na maging pangalawang magulang ni Nathan at ni Hazel. Pagkatapos po ng gawain na ito,
ang mga magulang po sa likod ay magiging kumpadre at kumadre nyo. Ang ibig sabihin po noon, kayo po ay co-father saka co-mother. Kayo po ay magiging pangalawang magulang ng dalawa po na ito. Marahil pag wala po silang mahingin tulong sa magulang, kayo po ang susunod na lalapitan. Parang ayaw nyo na yata. Di lamang po yun, kayo po ay magiging counselor ng dalawa na ito. Tagapayo po para po sa kanilang pagtahak sa isang panibagong yugto ng buhay. Kayo po ang sasama sa kanila upang magabayan po sila. Ang akin pong pakiusap, kahit po malapit kayo sa dalawa na ito, huwag niyo pong kukonsintihin ang bawat isa. Itutuwid niyo po sila at gagabayan sa tama. Paminsan-minsan po ay hahawakan niyo yung whistle o yung pong silbato para maging referee po kayo ng dalawa na ito. Okay po ba yun? Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo sa pagkakataon na ito. Mamaya po habang pinapanalangin natin, pwede po ba nating iunat ang atin pong mga kamay sa kanila at atin pong tatawagin si Pastor CJ para magbigay ng basbas sa kanila dahil si Pastor CJ po ang kanilang youth pastor. Sir? Iunat po natin ang ating mga kamay, tungo po sa kanila habang pinapanalangin ni Pastor CJ. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa lahat, Panginoon, ng ginawa mo sa kanilang mga buhay at sa mga bagay na gagawin mo pa, Panginoon. Lord, we pray, O Father God, that you would just bless them, Lord, as they bless your name. Panginoon, ang kasalang po ito maging pasimula, Panginoon, ng muli nilang pagbangon, Panginoon, maging kagamit-gamit po ang istorya ng kanilang mga buhay para sa kakaluwalhati ng iyong pangalan, Panginoon. Panginoon, ang panalangin namin, Panginoon, ang kanilang mga desisyon ay inyo pong samahan, ang kanilang mga pagpapasya, ito po yung maging kalugod-lugod sa inyo. Ang kanilang pagsasama, ang kanilang mga salita, ang kanilang pagmamahalan, Panginoon, ay magpakita ng inyo pong pagmamahal at ng inyo pong karunungan. Panginoon, marami pong salamat. Oh, may the Lord bless you and keep you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show His favor to you and give you peace, shalom, both now and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Isa pong malakas na palakpak para po sa ating mga kapatid na ikinasal. Amen. Maraming po salamat mga ninong at mga ninang. Makakabalik na po tayo sa atin pong mga upuan. Ngayon po ay dadako tayo sa legal wedding para po sa pagpirma nila sa kanila pong marriage contract. Maghahanda na po ang mga ninong at ninang. Tatawagin po kayo ng bridesmaid at saka po ng maid of honor at saka po ng best man para pumunta po rito sa may harapan. Allen Paul Gloria.
Ang lahat ay tumayo sa pagkakataon na ito. Sa kapangyarihang pinagkatiwala sa akin bilang pastor ng Jesus Reigns Ministries at ng Batas ng Republika ng Pilipinas, aking ipinapahayag sa pagkakataon na ito na si Nathaniel Tilar Kagingin at Hazel Pendihito Limpin ay mag-asawa na ngayon alinsunod sa utos ng Diyos sa banal na tali ng matrimonyo. Palakpakan po natin ang mga bagong kasal. Bago po natin sila iharap sa inyo, akin pong muling tinatawagan ang kanyang mga sponsor, cord sponsor, pakitanggal nyo na po, at saka yung bail sponsor. Cord sponsor muna mauna. Then yung bail sponsor, pakitanggal nyo na po. Maraming salamat. Makakatayo na kayong dalawa. Nanatili po tayong nakatayo para sa pangwakas na panalangin. Marami pong salamat sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa aming buhay, lalo na po sa buhay ni Nathan at ni Hazel. Ikaw ang magpapala sa kanila at patuloy na susubaybay sa kanila pong pagtahak sa panibagong landas ng buhay. Marami pong salamat sapagkat sa pagkakataon na ito, ang kanila pong buhay ay naitalaga ng lubusan sa iyo at ang relasyon na ito ay naiayos sa iyong banal na harapan upang mula sa araw na ito, ang ipong paggabay, pagpapala, pabor, Panginoon at pagsasaayos ay mananatiling sa kanila mula ngayon at magpakailanman. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Ladies and gentlemen, for the very first time, akin pong inihaharap sa inyo ang bago pong mag-asawa. Mr. and Mrs. Nathaniel Tilar Kagingin, Mr. and Mrs. Nathaniel at Hazel Kagingin. Palakpakan po natin ang mga bagong kasal. You may now face the audience. Isa pa pong malakas na palakpak. Nathan, Hazel, pwede na kayo magharap ulit. Pwede nyo nang tanggalin ang face mask nyo. Nathan, pagkakataon mo na. You may now kiss your bride. Nakuhanan mo ba? Hindi raw, hindi. Tanggalin mo raw, Hazel, yung face mask mo. Saka dahan-dahan lang, yung parang hindi pa gutom. One. Anyari? Sige, naiinip na yung magpipicture. Huwag niyong bilisan, nawawala ka agad, hindi tumatama eh. Pagkakataon nyo na ngayon, binibigyan ko na kayo ng karapatan. Okay. Patagalin nyo kahit ilang segundo, bilang kayo hanggang 10 seconds. Okay. 1, 2, 3, go!